Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion ngayong May 27. The Worst King Who Found Christ. Manasseh, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Kings chapter 21. Sabi po ay, Manasseh reigns in Judah. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah, and he did what was evil in the sight of the Lord, according to the despicable practices of the nation, whom the Lord drove out before the people of Israel. For he rebuilt the high places that Hezekiah his father had destroyed, and he erected altars for Baal and made an Asherah, as Ahab king of Israel had done, and worshipped all the hosts of heaven and served them. And he built altars in the house of the Lord, which Lord had said, in Jerusalem, I will put my name. And he built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord, and burned his son as an offering, all and used fortune telling and omens, and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. Sa passage na ito, makikita natin si Manasseh, isang hari na kilala bilang isa sa pinakamasama sa history ng Judah. Marami siyang ginawang evil at inalayo niya ang mga tao sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakikita rin natin ang lalim ng grace at mercy ng Diyos. At dito natin makikita ang tatlong teachings. Ang una ay, Manasseh was the worst king of Judah. Si Manasseh ay gumawa ng matinding kasamaan. Nagdala siya ng history ng idolatry, violence at rebellion laban sa Diyos. Hindi lang siya nagkasala personally, naapektuhan niya pati ang buong nation. Pinapakita nito kung gaano kalalim ang kayang marating ng tao kapag tuluyan niyang tinalikuran ng Diyos. At kung tutuusin, paalala rin ito na walang sin ang small kapag patuloy nating itong hinahayaan sa buhay natin. Pangalawa, Manasseh experienced the grace of God. Ito ang pinaka-powerful na part ng story niya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niyang kasamaan, nang siya ay nagpakumbaba at lumapit sa Diyos, pinatawad pa rin siya ng Panginoon. Imagine, pinapakita nito na walang taong sobrang layo para abutin ng grace ng Diyos. Minsan iniisip natin na baka hindi na tayo kayang patawarin dahil sa mga mistakes natin. Pero ang story ni Manasseh ay putunay na ang mercy ng Diyos ay mas malaki kaysa sa pinakamadilim nating past. At ang last, Manasseh learned that sin has consequences. Kahit pinatawad si Manasseh, hindi ibig sabihin na walan na ng consequence ang mga ginawa niya. May epekto pa rin ang kanyang kasalanan sa nation at sa mga tao sa paligid niya. At ito ang pinakamahalagang reminder. Ang grace ng Diyos ay hindi excuse para baliwalain ang sin. Oo, nagpatawad ng Diyos, pero ang kasalanan ay may dalang sakit, damage at consequence. Kaya habang may pagkakataon pa, subuting umiwas tayo sa kasalanan kaysa hintayin maranasan pa ang epekto nito. Yun lamang.